katulad ng paglilingkod sa Panginoon at paglapit sa Panginoon. Kung ang pagpapahalaga natin sa Diyos tunay, talagang sa puso natin, andun yung pagpapahalaga, hanapan natin yan ng oras. Hindi natin masasabi na, ba't di ka na nag-church? Bakit di ka na nag-cell group? Ba't di ka na nag-pray? Hindi mo pwede sabihin, hindi kasi busy ako eh. Hindi po pwede yun. Hindi lang siya ganun kahalaga. Kapag mahalaga sa'yo, hanapan mo ng paraan. Kung yung ilang hobbies nga natin, hinahanapan natin ng paraan. Yung pagtitiktok nga, nahanapan mo ng oras na isisingit mo eh. Nakakapanood ba tayo ng sine? Nakakapanood ba tayo ng movie? Yung gusto natin, kaya natin hanapan ng oras. Gaano mo kagusto si Lord? Tanongin mo yung katabi mo, gaano mo kagusto si Lord? At ngayon, habang tumatagal, sabi nga natin, kung hindi ka mapapasama ng kaaway, gagawin ka na lang niyang busy. Ang ginagawa ng dyablo ngayon, gumagawa siya ng maraming pakulo. Amen? Gumagawa ng maraming pakulo. Gumagawa ng maraming mga bagay na maiibigan nating gawin. Alam niyo, kahit sa tindi ng mga competition, no, sa mga restaurants, amusements, grabe na kumain ng tao. Minsan ha, kaya ka pupunta kasi parang ang ganda-ganda nung deal. No, eat all you can, 200 pesos lang. Kaya kahit hindi ka ganun kagutom, since 200 pesos lang, eat all you can, pupuntahan mo. Kasi ang ganda nung deal. Ngayon, meron yung mga unlimited rice. Nung araw, wala naman yun eh. Kasi parang to keep you coming back. So ngayon, ang church, nag-isip na rin ng paraan kasi a lot of churches are losing people. Ba't wala na si ganito? Busy na daw kung saan. Nawawala na yung pagpapahalaga. Ngayon, ang ginawa ng church, maraming churches, no, ang gumawa ng maraming pakulo para makapag-win na rin ng tao. Hindi ko sinasabing masama. Kaya lang kapag ang meron ka na lang pakulo at wala na ang presensya ng Diyos, doon na siya nagiging masama. Minsan, yung mga churches parang nagpa-function na lang as clubs. Kasi may activity na gagawin. Ba't kayo pupunta? Meron kaming feeding program. Ba't nyo gagawin ito? Meron kaming Zumba meeting sa church. Hindi po masama ang lahat ng yan. Again, ha? Kaya lang kapag ang meron na lamang tayo ay activities, ito na lang ang dahilan why we gather together. We have missed the point of the church. Alam niyo, ang daming pakulo. Meron akong isang nabalitaang church, no? Malaki yung church nila eh. Basketball court set up, tapos merong mga bleachers naman. Since malaki siya, alam mo yung opening nila, naglagay ng mga rampa ng mga motor, ng pang motocross. Pagkatapos ng countdown, 5, 4, 3, 2, 1, biglang merong lilipad na mga motocross. Tatumbling dun sa harapan ng stage, tapos may mga pasabog na fireworks. Siyempre, yung mga tao maaamis, parang sarap umatindi, ang ganda. Daming pakulo. May nakita ko isa sa Facebook, nung magi-start yung message, biglang may nagsalita sa speaker. Hinahanap nila yung pastor, wala sa stage. Pag tingala nila, yung pastor nasa taas, lumulutang. Papunta sa stage, habang nagsasalita, may sabit dito na hindi mo nakikita. Kala mo lumulutang, palapit. Dahil pakulo. Naalala niyo yung dun sa isang mentoring ko yata sinabi yon. Nung tumingin sila ng statistics, bakit merong, yung tatlong dahilan, pinakatatlong dahilan, why do people keep on coming back sa church? Meron tatlong reason. Number 1, ano yung isang reason? Yung dahilan? Ano isang dahilan nga? Kilala yung church. May yung tatlong dahilan ba't nakikilala yung church? Tatlo. Ha? Sikat yung pastor. Ayun, magaling yung speaker. Sikat yung pastor. O kaya, gwapo yung pastor. Sa Power House, hindi ko alam kung ano talaga eh. Hindi, sikat yung pastor. Kasi tinan nyo to ha. Merong mga pastor, kilala sila, pero yung church nila hindi. No. Tinan nyo to. Si Ed Lapis, na kilala yung pangalan. Anong pangalan ng church? Pag matagal ka na Christian, ito mo, since birthday. No? Hindi, pag matagal ka na, makikilala mo na yung mga yan. Pero for the common, anong pangalan ng church nila? Hindi masyadong, pero kilala si Ed Lapis. Kilala siya. So, yun yung isa sa mga dahilan. Isa pang dahilan kung bakit pinupuntahan ng church, magaling ang music team. Merong mga churches, kilala yung music team, hindi kilala yung pastor, hindi rin kilala yung church. Yung Hillsong Church. Pero sa totoo lang, ba't tumikat ang Hillsong una? Praise and worship. Music. Sa Pilipinas,
kilala yung malayang Pilipino. Tama. Sino pastor nila? Hindi mo alam. Saan ang church nila? Hindi rin natin alam. Pero kilala yung malayang Filipino worship. So it's either, may mga bumabalik doon kasi pag nabalitaan nila, ay doon yung church ng malayang Pilipino. People will go. Kilala yung pastor. People will go. Another one is facilities. Maganda yung lugar. Mayamanin. No? May mga mayamaning churches talaga. Ang ganda ng lugar. Kaya people, doon pumupunta, aircon eh. Malambot yung upuan eh. Komportable. No? Yan yung top 3 reasons why people kept on coming back. Yung unang tanong lang unang tanong lang. Kaya yung mga churches gumawa ng maraming pakulo to keep people coming back to church. Amen? Kaya lang minsan ang mga tao, masyado ng, mga tao from the church, tinutukoy ko rito, masyado nang nahook to these 3 things. Tapos yung iba naman, activity-based, no? Gawa tayo ng kung anong program, kids program, youth program, no? Katulad last week, meron tayo ritong BTS party, back to school party, no, ng mga bata. Palakpakan natin ang youth ministry, they were able to gather. Ilan ang first-timer nyo na ipon? 52 first-timer. No? Nakapag-invite sila ng 52 first-timer sa youth service last week. So ngayon yan, for the process of consolidation, ginagamit yung activity for that. Kaya lang minsan, ang nakakalungkot, kapag ang gusto na lang natin, yung activity. No? Pero wala na tayong intimacy with God. Yung nakakalungkot eh. Puro tayo activity na, wala nang intimacy with the Lord. Masyado na tayong nahook sa mga pakulong ito. Amen? A lot of churches, no, ang gagawin nga lang ng kaaway minsan, sabi, sa present day church ngayon, pwedeng wala na ang presensya ng Espiritu Santo, pero unaware pa rin ng mga tao. Wala na yung presence of God, wala na yung presence of the Holy Spirit, hindi pa alam ng mga tao. Why? Kasi sometimes, ang akala ang church work ay itong mga bagay na ito. Basta pag meron tayong ginagawa, basta meron tayong activity. Amen? Sometimes nakakalungkot, yun nga, activity-based na, basta nagawa yung program, nakapag-concert, nakakanta, may special number, nag-fellowship, nagkainan, kahit wala ng output at wala ng growth. Ituturing yun, successful. Pwedeng nangyayari na ngayon sa church. Pero alam niyo sabi, in the early Christian church, kapag umalis ang presensya ng Espiritu Santo, sa kanilang kalagitnaan, every person will know. Every person will know. Why? Because each person is intimate with the Holy Spirit. Mararamdaman, teka lang, parang wala ang pagsama na ng Diyos sa atin. Pero ngayon, maraming churches ang may possibility, wala na ang presensya ng Diyos, wala na ang pagsama ng Diyos, hindi pa nararamdaman kasi basta maganda tugtugan. Basta mayroong activity. Kaya lang hindi po yan ang dahilan why do we gather. Amen? Alam niyo po, ang ginagawa lamang ng kaaway ay kailangan lang tayong maging immune. Amen? Immune sa kasalanan, immune sa nangyayari sa sanlibutan. Our topic for this month of October is about holiness. Ang sabi po ng Book of Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Sabi natin lahat, holiness. Sa Tagalog, kabanalan. Root word, banal. Okay. Holy, banal. Sino po dito ang mga banal? Meron po bang mga banal dito? Wala po. Meron o wala? Taas ang kamay ng mga banal.
Natatakot tayo minsan magtaas ng kamay or sabihin or i-accept niyo yung banal. Kasi alam niyo, kahit sa panahon ngayon, hindi mo malaman whether it is a good word or not. Ngayon kapag halimbawa, ako kunyari, punta ako sa labas. Mga kapitbahay, mga kapatid, salamat po sa Diyos, ako'y banal. Anong magiging tingin naman sa akin ng mga tao? Pag sinabi kong ako'y banal. May toyo. Kaya hindi mo na malaman, ano ba, good or bad? Tas ngayon, minsan, ginagamit na pang judge. Alam ba, may tinry kang i-correct. May tinry kang i-rebuke. Sasabihin sa'yo, di ikaw na banal. Ano ba pagiging banal? Ano ba to? Good or bad? Ano ba to? Kaya lang, ito ang malinaw na nakasulat sa Book of Hebrews. Kapag walang kabanalan, ano mangyayari? Ano mangyayari pag walang kabanalan? So kapag hindi ka banal, hindi ka papasok ng langit. Kaya ganyan tanong, sinong banal? So kapag hindi mo alam sa sarili mo kung banal ka o hindi, ganun, mas malamang-lamang na hindi. Ang problema sa atin minsan, ang akala natin, ang kabanalan, gawa natin. Kasi mabait ako at hindi ako nagkakamali. No? Pwede po yun. Kaya lang walang may kaya nun. At sana itong buong buwan ng pag-uusapan natin ng kabanalan, sana ay mas maunawaan natin ito. Without holiness, all things that we do here in church doesn't matter. Walang saysay lahat ng ginagawa natin. Walang halaga lahat ng ginagawa natin kung wala ang kabanalan. At wag po nating isipin na ang ating kabanalan ay gawa po natin or dahil kaya nating gawin. Kaya kapag ang ating kabanalan, parang medyo nagiging superior ang iyong pakiramdam, ay lalong mali ang kabanalan na iniisip mo. Kasi, the holier you become because of God, lalong mas magkakaroon ng kapakumbabaan sa iyong buhay. Sapagkat malalaman natin at lubusan nating maunawaan na ang ating kabanalan hindi natin gawa. Kaya walang pwedeng malaki. Amen? Ang title po ng mensahe sa umagang ito, hindi ako para sa iyo. Sorry ka na lang. Ba't hindi ako para sa iyo? Ang tinutukoy natin dyan, kung ako magsasalita, hindi ako para sa iyo, hindi ako para sa mundo. Ang buhay ko na hindi para sa mundo. Ang isang tunay na Kristiyano at kumikilala kay Jesus bilang Panginoon, alam niya na ang kanyang buhay ay hindi na para sa mundo. Hindi na ako para dyan. Naandyan ako, pero hindi ako para dyan. Amen? Malinaw ho ba? Magulo, no? Naandyan ako, pero hindi ako para dyan. Ang aking tatay, sa mga oras na to ay nasa Libya. Nagtatrabaho po siya doon. Pero hindi ibig sabihin na naandun siya. Sa isip at sa puso niya para siya doon. Alam niya na lahat ng pagpapagal na kanyang ginagawa sa lugar na yon ay para sa kanyang pagbalik sa Pilipinas. Amen? Malinaw sa kanyang puso, sa kanyang isip, at sa lahat ng kanyang ginagawa. Doon, sa lugar na yon, ginagawa niya para dito. Ang nakakalungkot, maraming tao ang nabubuhay sa mundong ibabaw ngayon para dito lamang. Para lang po dito sa mundong to. Na as if akala mo hindi na tayo aalis. Are you preparing for your departure? Amen. Naghahanda ka bang umuwi? Tanungin mo yung katabi mo, naghahanda ka ba umuwi?
Amen? Katulad nitong mga kapatid ko na to, bagong uwi, palakpakan natin ang Lord. Bagong dating, galing Australia. Kababata ko po yan, mga yan. Mga dati kong kakosa nag-ahanda tayong umuwi kapag alam mong uuwi ka. Tama. Nakakalungkot siguro yung isang nag-abroad. Nung umuwi, walang naiuwi kahit ano. Walang napundar kahit ano. No. Sasabihin minsan, nag-ubos ka lang ng oras doon. Maraming tao po nag-uubos lang ng oras ngayon. Yung pag-uwi, nonsense at walang saysay. Hindi kasi nabuhay para doon. Kasi akala nila ang buhay nila para dito. Sa mga oras na ito, yung isa sa ating mga kapatid, nagpunta kami nung isang araw, ngayon po, hinahatid na yung katawan sa huling hantungan. May kapatid tayong nililibing ngayon, yung kapatid natin na nag-church dati dito, si Erica. Inabot niya ba si Erica, Ton? Si Erica Barreta. At age 23, kinuha ng Lord. Walang signs masyado. Kumbaga, aneurysm talaga, bigla eh. Pag inatake ka ngayon, yung chances, kung mabubuhay ka or not, kadalasan ng inatake ng aneurysm, 24 hours, kukunin. Ganun, walang signs na may sakit o basta sumakit yung ulo, nilagnat, diretso na. 23. At lahat po tayo, siguradong dadaan dyan. Amen? Yan po isang bagay na hindi natin dapat parang katakutan, natatakot ang mamatay. Huwag ka maglala pag nilibing ka sa ilalim ng lupa, hindi mo na alam yun ang physical na katawan mo para magdusa ka rin sa ilalim ng lupa. Hindi. Lahat po tayo matatapos at hahantong sa panahon na yon. Ang tanong ba, pinaghandaan ba natin yun? Parte ba yun ng buhay natin sa ngayon? Maraming tao ang pinaghahandaan yung future lagi dito. Bahay, sasakyan, maraming pera, Parang kaya yun ang definition of success for many. But for Christians, dapat malinaw sa atin ito. Amen? Tanangin mo sa katabi mo, malinaw ba sa iyo yan? No. Na hindi talaga tayo para dito. Mabuhay tayo rito. Katulad niyo ng tatay ko sa abroad. Dapat ba siya kumain doon? Of course. Dapat ba siya matulog? Kailangan niya maghanda ng titirahan niya? Kailangan niya ba ng mga damit doon? Kailangan niya lahat yun. Hindi yun masama. Kailangan niya ba mag-enjoy paminsan-minsan, mag-relax? Oo naman, nakakawindang puro katrabaho. Pero alam niya, kaya siya nandun ay para dito. Katulad po natin na nabubuhay ngayon sa mundong ibabaw, kailangan din natin intindihin talaga yung pagkain, yung bahay, yung bills, yung damit. Kailangan intindihin yan. Pero hindi tayo para dyan lang. Kaya nga, balik na Matthew chapter 6, verse 33. Memorize na natin yan. Linggo-linggo na lang. Kaya sinasabi, seek first the kingdom of God and His righteousness. Lahat yan kailangan mo na yan. Daragdag din naman ng Panginoon. Basta dapat malinaw sa atin, hindi tayo para dito. Because we will be wasting our life kapag lahat ng ginawa natin para dito. This will end. This will end. Surely this will end. If ever God will take back itong buhay na pahiram sa atin, sa ngayon, just imagine all the efforts. Lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pinundar mo. Ano na ang saysay nun para sa iyo? Sasabihin mo, hindi, para sa mga anak ko. Pag natapos din ang buhay nila, ano rin ang saysay nun para sa kanila? Everything shall come to pass. Amen? Kaya dapat po malinaw sa atin, hindi tayo para dito. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talaga para dito. No? Hindi po tayo para sa mundong ito. Uuwi po tayo. No? Sabi mo sa katabi mo, sana magkita tayo ron, ha?
Hebrews chapter 12 verse 14, sabi rito, try to live in peace with everyone and seek. Yung iba ritong word na ginamit, pursue. No? For us to seek, for us to pursue, habulin, hanapin. Sa totoo lang, anong pinupurso ng maraming tao ngayon? Pera talaga. Pera. Yung success na sinasabi, yung kasikatan, mataas na posisyon, kasi nakaparallel yon sa pera. Pag sikat ka at meron kang mataas na posisyon, mataas-taas ang chances mo magkaroon ng maraming pera. Everything boils down to money. No? May tinanong ako, ba't ka nag-aaral mabuti? Para po makatapos. Gusto mo ba makatapos? Opo, yun talaga gusto mo. Para po makapagtrabaho. Trabaho lang gusto mo. Kasi kung trabaho lang gusto mo, pwede kang bigyan ng marami. Trabaho lang, ha? Wala sweldo yon. So, hindi talaga trabaho gusto natin. Ang gusto natin, yung perang ibibigay ng trabaho. Kasi parang yun na ang magiging solusyon. Amen? Pursue yan ng maraming tao, kaya ka nag-aaral mabuti. Kaya ka sinasabing nagsusunog ng kilay. Kung yung iba nag-aahit ng kilay, ikaw nagsusunog ng kilay. Kung yung iba naglalagay ng kilay, ikaw nagsusunog ng kilay. No, yun ay naman, dami inubo. Pag kilay ang pinag-usapan, kilay is life. Ano? Nagsusunog ng kilay, ibig sabihin, kaya naalala ko yan, layo yung example si Janice eh. Kasi nakita ko talaga nagsunog ng kilay yan sa pag-aaral. Yung iba sa pelikula lang eh, no? Sa pelikula, yung andaming libro, notebook sa table, tapos nakatulugan na mag-aral. True to life kay Jen yun. Uuwi ako ng alas 2, alas 3 ng madaling araw. Sabi ko, huy, masok ka na rin sa kwarto nyo. Ganun, tutulog, gigi. Ay, teka lang. Tapos babalik ulit siya sa ginagawa niya. Nagsunog ng kilay. Pinurse niya yung education. Kaya sabi nga niya ni Janice, no, Sandy, kaya, sabi hindi niya masyado ginalingan nung high school. Tama ba? May honor ka ba nung high school? Di ginalingan mo rin. Hindi parang masyadong ginalingan yun. Na? Nung nakapasok sa UP, relax lang. Yung relax lang. Tapos, pero dahil nga nagtiyaga, gumraduate, cum laude pa rin, sa UP. Dahil pinagtiyagaan. Mas malupit yung kapatid ko. Yung asawa. Yan ang matindi. Yan. Si Jen cum laude, yung kapatid ko, semi cum laude yan. Ano? Nagsunog, alam mo yung pinagpaguran kasi gusto mong makuha eh. Tama po ba? Pinagpaguran mo, pinagsunog. Nagpursue ka kasi gusto mong makuha. Ang sabi ng Lord, pursue, seek, to live a clean and holy life. Hinahabol ba natin ito? May say ba sa atin ito? May halaga? Hahabulin mo lang yan kung may halaga. Kaya kung di ka hinabol, wala nang Brad. Ka na umasa. Di ka hinabuli. Hindi ganun kahalaga. Ang sinasabi ng Lord, habulin nyo yan kasi yan ang tunay na mahalaga. Kasi pag yan ang hinabol nyo, yan ang chances natin dito to see the Lord. Sa mundong ito, what we should pursue first is this. Ang problema, paghabulan, alam mo yan, di ba? 200. Isa rito, isa ron. Isa si Lord, isa pera. Palagay ko, mas maraming hahabol doon sa pera eh. Pero marami naman magsasabi na, hindi, si Lord. Ba't di ka naka-church? Busy. Pero si Lord hahabulin. Alam mo? Masyado lang talaga po tayong madrama. Ang drama-drama nating mga Pilipino, mga tao na, sino pinakamalaga? Si Lord. Dapat si Lord. No? Ba't di ka nakapag-church? Birthday nung kapitbahay namin, sa'yo spaghetti.
Kakalungkot, no? If we pursue this, yan yung chances natin to see the Lord. Amen? After this life, haharap talaga tayo sa Panginoon. At ang ginawa ng Panginoon, nung gumawa siya, nung nilikha niya ang lahat ng bagay, meron niyang kasamang law. No? Governed yan ng law. Because God is a God of order. Amen? Pag hinagis ko to, ano mangyari rito? Kasi di ko sinalo. Wag mo na masira. Bago masira, ano nangyari? Nung hinagis ko, bumagsak, no, nalaglag. Kasi, rule, no, law of gravity, sa mundo, lahat ng umakyat, talagang hihilahin niya pabalik. Tama? Babayan. It is the law of gravity. Ito, isang basic law. Huwag tayo lahat kumain hanggang alas 7 ng gabi. Sigurado, ano mararamdaman ng marami dito? Yung iba nga ngayon, nararamdaman na eh. No? Ano mararamdaman? Magugutom. Kanina kausap ko si Mary Ann. Sabi ko, bakit ka ba parang puyat? Hindi, maaga naman ako natulog, kaya lang gumigising ako tuwing 11 p.m. Bakit? Yung mga aso namin nagugutom. Buti hindi na aso niya, may midnight snack. Oo nga, pastor. Pag hindi kumain, it is the law, matik yun, magugutom. Tama? Lahat ng nilikha ng Lord, gumawa siya ng laws according to His principles. Amen? Bakit merong law? Ano ang purpose nito? Number 1, to bring order. Sabi natin lahat, order. May ayos. Kapag merong law, merong ayos. At hindi lamang yan, para malaman natin yung ating function. Sabi natin lahat, function. God created laws, principles, for us to follow so that there will be order. Paano magkakaroon ng order kapag alam natin yung ating function? Amen. For example, ganito kasimple. Sino na ho rito ang mga nakadaan sa kalsada? Yan, buti naman. Maintindihan nyo agad. Sino ho ang nakadaan sa kalsada na merong stoplight? Pag nakita mo sa stoplight, nakalagay red, ano gagawin mo? Ano function mo dapat? Ano dapat i-function mo? Stop. Tama? Pag nakita mo green, ano dapat function mo? Pag nakita mo orange, ano dapat function mo? Yung iba, slow down. Yung iba, go faster. No? Depende sa iyo yan. Ano? Pero ano talaga dapat? Slow down. Ano? So dahil doon sa, alam mo na law, alam mo ngayon yung iyong function. Pag hindi mo ginawa, hindi mo i-honor yung law, wag mo gawin yung function mo, ano mangyari? Chaos. Gulo. Amen? Tama po ba? Sa umpisa, ganyan, sige. Tolerable pa? Basta ba, maisip pa, hindi, malulusutan ko to. Sino nakapagsabi na ng ganon? Malulusutan ko to. Amen? Tuloy mo pa, kapatid. Hanggang maging ganito na. Amen? Alam nyo kung anong kailangan nyo na dyan? Kailangan nyo na talaga ng tagapagligtas. Amen? Amen? Alam nyo po, ang gustong mangyari ng kaaway, kaya minsan pupunuin na lang tayo ng activities, masilaw tayo sa maraming bagay, is for us to be unaware of the presence of the Holy Spirit. For us to be immune with sin and with the schemes of the devil.
Maging immune na lang. Yung, alam mo kasi, yung naalala niyo yung example ko dito na yung pinakitang video dyan na, yung palaka na nilagay sa kaldero na may tubig. Alala niyo yon? Tapos buksan mo ng mahina lang yung apoy, mahina lang. Mararamdaman ba agad yun ng palaka? Hindi. Andun lang siya, hindi siya umaalis. Pero habang tumataas yung temperature, parang okay pa. Magugulat ka lang naman doon, yung pagbigla, mainit agad eh. Hanggang alam nyo, ang nangyari, hanggang maluto na yung palaka. Hindi niya alam, unti-unti na siyang naluto. Why? Na-immune. Kasi nag-a-adjust tayo eh. Paano nangyayari sa sanlibutan? Ini-immune tayo sa kasalanan, ini-immune tayo sa... Yung para maging okay lang. Yung ang kasalanan, ginagawang cute. Yung ang gawa ng masama, ginagawang cute. Simple lang. Para sa mga medyo sinaunang tao, medyo sinauna lang, konti lang, mga 70s, 60s, ganyan. O kahit nga 80s. Pag sinabing vampira, kampo nino? Kaninong kampon yan? Di ba nakakatakot yan? Ayaw natin yan? Pagdating ng year 2000, ang ginawa doon sa vampira, pinagwapo. May abs, di ba? Si Edward Cullen. Tapos mabait naman yun. Ang gwapo na, mabait pa, kahit vampira, kaya yung ang daming nagpresentang magpakagat. Ang gwapo eh. Ito parang gustong-gusto pa eh. Oh. Kala ko born again ka na. Gusto na magpakagat. Dati, nung araw, werewolf. Pag werewolf, nakakatakot, werewolf. Di ba yung mga black and white movies pa, pag werewolf? Yung werewolf ngayon, may abs din. Nakikipag-compete na nga rin sa vampira kung sino mas gwapo sa kanila. Dati, pag sinabing witch, kakatakot, kampo na masama. Lumabas si Harry Potter. Ang cute. Di ba? Gawa ka ng mga spells. Di ba? Okay lang yun. Wala masama. Hanggang hindi natin alam, parang nagiging okay na siya. Nagiging normal na siya. Amen? Sabihin ulit natin, function. In Genesis chapter 1, ang sabi ng Lord ay, God created them male and female. May function yun. And it will produce order. Amen? Ang female, may function yan. Ang function yan, ano ko ba nasabihin yun? Hindi ko malaman eh. Ano bang word ang sisidlan? Ang female, sisidlan. Ang function ng male, magbigay ng seed. Tama? Ang function ng male, magbigay ng seed. Ilalagay sa sisidlan, procreation. Tama? Kaya lang, what if, kapag ang gusto natin mangyari, parehas kayong sisidlan. Anong mangyayari sa order and function? Amen? Alam niyo po, mahal natin lahat ng ating mga kapatid. No? We love them. At hindi ko tinatanggi yung kanilang nararamdaman. Nararamdaman talaga nila yan. And palagay ko, nobody would choose na parang gusto ko lang ganun. Andun yun. It's very real. It's very real in their lives. Kaya minsan ang gulo. Ang gulo. Ito. Sabi ko kanina, ano kailangan na neto? Ano na kailangan yan? Tagapagligtas. Look. There was a time na hindi si Vice ang pinakasikat na gay person
or gay na artista. Hindi siya. Nung araw. Nung 80s, sinong sikat nung 80s? Si? Artista ha? Si Ricky Reyes, si Rene Salud. Rene Salud nga ba? Saka si Fanny Serrano. Hindi sila artista. Umextra lang yan. Kasi sumikat sila, ang pinakaunang trabaho niyan, beautician ng mga artista. Pero merong isa, artista talaga. Siya ang pinakasikat. School Bukol. Tito Vic and Joey. Tonet Macho. Si Tonet Macho. Sabi niya nung nagsasalita siya noon, sabi niya, grabe, wala. Ang level ng katindihan ko noon, sabi niya, nakaranas ko makipagrelasyon, alam mo yon, makipag-niig. 11 na lalaki. 11. Sabi niya, pati hanggang hayop. Pati sa hayop. Grabe ang ko noon. Sabi niya, grabe. Ganito kagulo. Pero alam mo, salamat talaga rin kay Madam Connie Reyes. Siya ang nagdala ng Word of God sa maraming Christians, maraming artista nung araw. Katulad nila Gary V. Alam mo ngayon, si Tonet Macho, may asawa, may pamilya, no? Naglilingkod sa Lord. Yung magulong buhay na yan, inayos ng Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Kasi ito gusto mangyari ng kaaway. Ang gusto niya, mabaliwala yung law, mabaliwala yung function para tayo magkaroon ng disorder. Naalala natin, sinabi ng 2 Peter, ang gusto mangyari ng diablo, pumatay, magnakaw, magwasak. At ang gusto niya mangyari dyan, sino bang magbo-volunteer? Ako ang gusto ko talaga, mamatay, mawasak, masira, manakawan. Meron bang may gusto ng ganon? Meron bang gusto? Kaya rin, ang diablo, sinasabi rin, Prince of Lies. Mabulag tayo. Huwag natin makita yung katotohanan para maniwala tayo ron, para yung plano niya to steal, kill, and destroy makapasok. Kaya ang nangyayari, tayo tinatry ma-immune. Kahit sa panahon na to. Especially in the West, ang nangyayari na ngayon, parang kapag ka magsalita ka ng against doon, to that belief, you are being rude. You are being judgmental. You're not being kind. Pero the other way around, pag sila naman pabalik towards Christians, freedom of speech. God bless you all. But of course, everybody who loves, kasi alam natin na may hangganan ng buhay at hanggat maililigtas, ang lahat ng maililigtas, every Christian should speak. Not because you hate, but because you love. Kaya nga, talinuhan din natin. Kasi, hindi sila talaga makikinig sa mga taong tinuturing nilang kaaway. Ang problema naman kasi minsan sa mga Christians, pag nagsalita naman din kasi, talagang condemning na agad. Hindi ka pakikinggan yan. You may win the argument, but you may lose the person. Talinuhan po natin, mga kapatid, kung paano tayo makikipag-usap sa kanila. Humanap tayo ng paraan. Huwag natin sirain yung mga prinsipyo at mga laws ng Panginoon. It will produce malfunction, dysfunctional life. Hirap nang mangyayari sa buhay po ng mga tao. Living outside the principles of God will destroy lives. Amen? What is the main function of every Christian? Alam niyo, kailangan natin lang gawin? To put the highest value on our spiritual life. Pahalagahan natin itong mabuti. Kasi ito po ang maglalapit sa atin sa Diyos. At tayo habang mas lumalapit sa Diyos, mas sinusunod ang prinsipyo ng Diyos, mas aayos po ang ating buhay. Mas magkakaroon po tayo ng kalinawan. Mas magkakaroon po tayo ng kapangyarihan. Pero kapag tayo lumalayo sa Panginoon, mas lalo po tayong manghihina.
mas lalo tayo manghihina. Many verses and passages in the Bible. 1 Samuel chapter 10 verses 6 to 7. Nung sumama ang Espiritu ng Diyos, andun yung pagsama ng Diyos sa buhay ng isang tao, nabubuhay sila ng makapangyarihang buhay. In Judges chapter 3 verse 10, no, nung ang pagsama ng Diyos ay nakay Othniel, tinalo niya ang isang malaking kaharian. Kung naandoon ang pagsama ng Panginoon. Isaiah 61:1, basahin ko, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring the good news to the afflicted. He was sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners." Si Gideon, nung ang pagsama ng Diyos nasa sa kanya, binigyan ng katagumpayan ng Panginoon ng lahat ng laban niya sa buhay. Sinong gusto ng katagumpayan sa buhay at kaayusan sa buhay? Let us live under God's principle. Amen? Alam niyo po, yung red light at green light ni Lord, hindi po yan naandyan para pigilan tayo maging masaya. Sa totoo lang, minsan, sinong may excitement sa beating the red light? Sa totoo lang, minsan pag nakikita mo, sino yung pag nakita mo, orange na? Sino minsan na, kailangan mo ka na sa tao. Tama? Excited masaya Pero yung bang mga ilaw na yan, inilagay para tayo mapigilan makarating sa paroroonan? Yung bang mga ilaw na yan ay inilagay para tayo wag maging masaya sa pagmamaneho o pagta-travel? Bakit nilagay ang ilaw na yan? Para papigilan lang tayo? Sa totoo lang, bakit nandyan ang mga ilaw na yan? To bring order and safety. Kapatid, hindi nilagay ang mga kautusan ng Diyos para pahirapan tayo o pigilan tayo sa mga nais natin sa buhay. Ibinigay ang kautusan at prinsipyo ng Diyos to keep us safe at para masigurado ni Lord na madadala tayo doon sa destination natin. Amen? Pero alam mo, wag mong sundin yung mga red light, green light na yan. Sige mga babya, ito na lang. Ito na lang, dito na lang. Mula rito lang, hanggang dito lang sa San Pedro lang, lahat ng madaanan mong stoplight, wag mo sundin. Wag mo sundin lahat. Ano ang chances? Makarating ka ng San Pedro o hindi? And God wants to bring you to His plan and destination for your life. Safely. Yun yung purpose ng God's red light and green light sa buhay natin. At yun po ang mga prinsipyo at kautusan ng Diyos. Tayo bilang mga tao, binubuo po tayo ng tatlong bahagi. We have our physical body, our soul, and our spirit. Itong physical body na to, ito yung mag-i-expire. May expiration yan. No? Yan yung mawawala. Pagkatapos, matitira na lang itong mga ito. Yung soul, ito yung ating will, ito yung ating intelligence, ito yung ating awareness. Amen? Ito yung ating emotion. No? Iniibig kita ng buong kaluluwa. Multo? Kasi yan ang seed of our emotion. Andyan yung ating pakiramdam. And then we have our spirit. This is the one who can communicate with God. And this is the one yung merong conscience. Kaya ang tao pwedeng may emosyon pero walang konsensya. Amen? Pwedeng may hindi emosyon ang konsensya. Ang tao pwedeng may emosyon pero walang konsensya. Yung mga drug lord, mahal kaya nila yung pamilya nila at kanilang mga anak? Sumasaya kaya sila? Lumulungkot. Gusto kaya nilang protektahan ang kanilang pamilya? Andun yung kanilang emosyon. Pero masasabi mo pa bang may konsensya sila? Amen? Yung mga magnanakaw sa pamahalaan, ang lalaki ng nananakaw, pinapakain nila sa mga anak nila yon, pinapakain nila sa mga
Nabubuhay sila ng marangya, tapos maraming tao naghihirap. May konsensya pa ba yun? Kaya ang tao pwedeng merong emosyon pero walang konsensya. Bakit walang konsensya? Kasi ito patay. Or ito malayo sa Lord. Naalala ninyo, kaya nga sinasabi, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Bakit kailangan ma-born again? Kasi ito patay. Kasi nung pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan, namatay tayo espiritual. In the book of Romans, sinabi doon, ang lahat ay namatay dahil sa kasalanan. Anong kamatayan? Spiritual, namatay ito, nahiwalay sa Diyos. Kay Adan, sabi, pag kinain mo yung prutas, ano mangyayari sa'yo? Anong sabi sa Bible? Ano mangyayari pag kinain? Sabi, wag nyo kakainin yan kasi mamamatay kayo. Pagkakain ba, namatay? Hindi naman eh. Namatay spiritually, napahiwalay sa Diyos. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. This spirit must be born again. Pag tayo na born again, tsaka ka lang magkakaroon ng capacity to communicate with God. At kaya minsan din, bilang born again, bilang Kristiyano, humihina kasi lumalayo. Our strength will never come from ourselves. Tayo lamang lalakas at titibay para magpatuloy sa Diyos kung tayo malapit sa Diyos. Pero kung tayo lalayo, lalo po tayo manghihina. That is why isolation is never the solution. Bakit hindi ka na nag-church? Nahanap ko lang yung sarili ko, Pastor. It is never the solution. Habang lumalayo tayo sa mga bagay na pang-espiritual, lalo po tayong manghihina. Amen? In Proverbs chapter 9, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Fear of the Lord. Ano yung fear of the Lord dito? Takot ka ba sa red light at green light? Nire-respeto mo at ginagalang? O wala kang takot sa red light at green light? Bahala ka sa buhay mo. Amen? Kaya sinasabi diyan, bababa ko yung translation ko ha. The fear of red light and green light is wisdom. Meron bang wisdom dun sa wag kang matakot sa red light at green light? Ano mangyayari sa'yo? Hindi ka takot sa red light, green light? Kapahamakan. Kaya ang walang takot sa Diyos, walang pagsunod sa Diyos, walang takot sa kapahamakan. Kaya may wisdom pag meron tayong takot sa Diyos. It will bring us order, safety. We will reach our destination because of our fear of the Lord. Ano ba itong holiness na ito na sinasabi natin para masimplihan natin? This is simply separation. Separation from sin, inihiwalay sa kasalanan. Separation from the world and separation for God's purpose. This is holiness. Amen? Malapit na ako matapos. Sipag nung mga natin, tagaganan. Separation from sin. Alam niyo, sabi sa Bible, there is no more condemnation to them who is in Christ Jesus. There is no more condemnation to them who is in Christ Jesus. Ang tanong, kay Lord ka ba talaga? Kay Lord ka ba talaga? Sabi ni Lord,
ang mga tupa ay kilala ang kanilang pastol at nakikinig sa kanilang pastol. Amen? So automatic, if you belong to the flock of God, you listen to the shepherd. Amen? Who is our Lord Jesus Christ. Amen. Isa ka ba sa nasa kawan ng Panginoon? Isa ka ba sa pinapasok ng Panginoon? Simple lang para malaman, isa ka sa mga nagnanais sumunod doon sa pastol. At ang sabi, sa lahat ng nandun sa kawan ni Lord, there is no more condemnation to them who is in Christ Jesus. Hindi ka na kailangan i-condemn. Kanina ginawa ko example siya ikaw naman, Rose, ka dito. Kunyari, ako daw yung nandun sa langit. Tapos namatay na siya, punta na rito. Oy, kay Jesus Christ ka ba? Do you kasama ka rin sa flock ni Lord? Isa kasama. O sige, wag na natin i-check to. Sige na, pasok ka na. Hindi ko natutunan. Oy, ito yung kasalanan mo dati, ito ginawa mo. Kaya ka parang wala ng kasalanan. Ba't hindi na kailangan bilangin, hindi na kailangan tingnan, hindi na kailangan i-check? Kasi pag na kay Kristo Jesus, lahat ng naging kasalanan nito, pinagbayaran na ni Lord. Hindi na niya kailangan pagbayaran. That is why there will be no more condemnation to those people who truly belong to Jesus Christ. Kaya kung kay Kristo ka, pasok ka, ligtas ka. Amen? Sige anak, maupo ka na. Kaya lang ang tanong, kay Kristo ba talaga? My sheep listen to my voice. Yun ang sabi ng Panginoon. At kapag tinanggap natin si Jesus bilang tunay na Panginoon ng ating buhay, siya yung gusto nating masunod dahil siya ang Panginoon. Pero kapag mas gusto pa rin nating masunod ang ating sarili, sigurado, sarili pa rin natin ang ating Panginoon more than the Lord Jesus Christ. Separation from the world. Kung ang mundo, ang gusto lang niya, yung mga bagay na pangmundo, tayo hindi na. Sino na rito yung hinahanap mo na laging mag-church? Gusto mong mag-church. Gusto mong magbasa ng word. Gusto mong mag-pray. Gusto mo talaga. Kaya sinabi ng Panginoon, delight yourself in the Lord. Delight mo na si Lord. Delight, ibig sabihin, source of joy. Sino dito yung meron tayong mga gustong gawin sa buhay? Anong mga gusto mong gawin sa buhay? Yung mga ginagawa mong hobbies mo. Ha? Magturo. Ang saya naman ang hobby mo. Wala bang mas masaya rito? Hindi yung purely enjoyment kasi alam mo kung ba't magturo kasi you have found your delight in the Lord. Masaya ka na sa ginagawa mo. Nakuha mo yun. Kasi ito, nagtayo to ng sariling children ministry sa bahay nila. Bago pa to dumating sa Powerhouse Church, may sariling children ministry yan sa bahay nila. Iniipon niya yung mga bata, mga kapitbahay nila. Tapos nagko-conduct siya ng children ministry doon. At nakahanap siya ng delight. Nagsisave siya sa baho niya, tinutulungan siya ng nanay niya para masuportahan yung mga batang yun sa gawain na yun. Nakahanap siya ng kasiyahan doon. Alam mo, sa mata ng iba at sa buhay ng iba, trabaho yun, sakit sa ulo. Nag-aaral ka pa, ang dami mo pang ginagawang ibang bagay, pagod ka pa, hahanap ka pa ng aatorgahin. Kung naiintindihan niyo man yung word na aatorgahin. Yung pag-church, do you find delight? Pero kapag alam mo, mas worldly, nabubuhay ka sa world, mas gusto mo yung world, ang hanap mo, manood ng sine, gumala, those things will make you happy.
Doon ka sumasaya, doon ka nakakahanap ng joy kapag masyado kang nasa world. Yung pag-church parang utang na loob ng Diyos sa'yo. Ganon ang dating. For the worldly person, parang utang na loob ni Lord pag ikaw nagsimba. O Lord nagsimba ako, blessing Parang gano'n may +1 ako sa langit kasi. Pero tayo, pag ikaw true believer of the Lord, follower of the Lord, pag nag-church ka, kasi kailangan mo siya. Mahal mo siya. Amen? And separated for God's purpose, alam mo na ang buhay mo, hindi lang pang mundo. Amen? Tayo nabubuhay para sa gustong mangyari ni Lord sa buhay natin. Amen? Kaya tayo as Christians ngayon, ang gusto natin, ma-serve yung purpose ni Lord. Na parang pag namatay tayo nang hindi natin nasa-serve yung purpose ng buhay natin, nabuhay tayo ng walang saysay. Para tayong nabuhay ng walang saysay. Alam nyo, we want a lot of things in life. Nung una kami nagkaroon nitong sasakyan, yung Ford Everest na to. Parang ang ganda-ganda na ng sasakyan natin, na-promote yung sasakyan natin. Alagaan natin mabuti yung sasakyan natin. Alam mo, meron mga taong ngayon, yung alagang-alaga, yung sasakyan, yung bahay. Hindi ko sinasabi masama yan, Kaya lang ngayon, yung sasakyan namin na yun, 6 years old na siya, at may mga lumalabas na siyang sakit. Alam mo yung mga sasakyan kasi after 5 years, may mga lalabas ng gawain dyan Tapos nabuhay ka para ipundar yung ganitong sasakyan, yung ganitong bahay, yung ganitong ari-arian, na makikita mo pagdating ng araw, lahat mabubulok at mawawala. Nakita natin yung malalaking bahay dito sa Kabuyaw, na mga ngayon abandonado na. There was a time, ang ganda-ganda nun at ang saya-saya ng mga bahay na yun. Pero ngayon wala na. Lahat ng bagay na pangsanlibutan, lahat yan lilipas. The problem, masyado tayo nag-focus dyan masyado. Nakalimutan natin yung God's purpose. Kaya alam niyo mga kapatid, dapat talaga yung God's purpose sa buhay natin, doon tayo mas dapat mabuhay. Kasi yun yung pangwalang hanggan sa kasunod. Ito saglit lang. Ang nakakalungkot, mas niyayakap ito kaysa doon sa kasunod. Kaya nga sabi nasa natin sa Proverbs, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Because it is foolishness for us to love this world more than God. And that love will be proven not by our words, but by our actions and our real values. Amen? Paano tayo naging banal? Sapagkat merong isang Jesus, binayaran ng lahat ng ating kasalanan dahil sa pagmamahal niya sa atin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. At itong buhay na ito, naging pag-aari niya, ang purpose para sa Kanya. Yun ang isang buhay na banal. Isang buhay na ang lahat ay para kay Lord. Hindi na. Walang makakapag-claim na hindi na tayo magkakamali o magkakasala. Pero iba rin na alam mo yung buhay mo talagang lahat para sa Panginoon. Ako ay nagiging ama para sa Lord. Gusto ko maging mabuting ama para sa Lord. Gusto ko maging mabuting asawa para sa Lord. Kaya ako nagtatrabaho para sa Lord. Kaya ako gustong yumaman para sa Lord. Kaya ako nag-exercise para lumakas-lakas pa ako, para mas matagal pang mapakinabangan ni Lord yung buhay ko. Pero sample lang yon, hindi talaga ako nag-exercise. Kaya natin ginagawa ang lahat para sa Lord. Not for our personal agenda. Kaya mga kapatid, let us never forget, kaya tayo nagtitipon and why we gather as a church, lahat para sa Panginoon. Ang buhay, ibigay, ialay para sa Panginoon, i-honor ang kanyang red light, ang kanyang green light. There is wisdom in honoring God's laws and principle. It will bring order sa buhay natin. And it will ensure the accomplishment of God's plan
plans and destination para po sa buhay nating lahat. At ang sabi, kung ang dyablo, ang plano niya pumatay, magnakaw at magwasak, ang plano ng Diyos sa iyo, isang buhay na ganap at kasiya-siya. John chapter 10 verse 10. At nawa mga kapatid, because of God, sana bawat isa i-honor yung red light and green light ni Lord for everyone makarating talaga sa destination ni Lord. Sana mga kapatid, magkita-kita tayong lahat din sa destination na yan. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, thank you for reminding us, Lord God, that indeed, we have to live holy lives, meaning a life that is separated and consecrated all for your purpose and for your glory because we belong to you. Tulungan mo po kami na matagpuan ang mga bagay na ito sa buhay namin, ang tunay na ibigay at ialay sa iyo ang lahat, ang mabuhay para sa iyo, sapagkat ang lahat ng nasa sa iyo, Panginoon, ay bibigyan mo ng buhay na walang hanggan, bibigyan mo ng safety and protection because you are going to put order in their lives. Na ito, Panginoon, ginawa mo, at ito ang tunay na magbibigay ng joy sa buhay namin, Lord God. Not the plans and the schemes of the enemy. Father, I pray, Lord God, for these words to mightily penetrate the minds and the hearts of each person listening to these words. For I know nothing is impossible for you. Salamat po, Ama, sa iyo ang lahat ng mga papuri, pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord.